Pwede mong matayin tumayo lahat. Thank you, wonderful Jesus. Hallelujah. Ating pong igalang ang presensya ng Panginoon sa panalangin. Hallelujah. O shakara derebe kere derebe sika tayara daraba. Andara yara suko pretera daraba. Where there is 2 or 3 gathered in my name, I'm in the midst of them, says the Lord. Shakataya daraba. Nandito si Lord. Hallelujah. Musa, sayangin yung pagkakataon at panahon. Hallelujah. The opportunity na sambahin mo siya. Hallelujah. Sakara derebe kere derebe sika taya. Worship Jesus right now. Hallelujah. Sakataya derebe kere ba. Worship Him in your own special way right now. Shalakataya derebe. Purihin mo siya. Hallelujah. Sambahin mo siya. Hallelujah. Shakataya ba. Be sensitive. Handere sikataya sa move ng Holy Spirit. Hallelujah. Shakataya derebe kere derebe sikataya ba. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na iniiyak na mga tao na nasa impyerno ngayon. Hallelujah. Lahat sila umihingi, umaasa. Handa na ba sikataya ba na magkaroon ng isa pang pagkakataong sambahin ng Diyos, pero uli na ang lahat. Ikaw na nandito na buhay. Hallelujah. Sambahin mo siya hanggang meron kang pagkakataon, hanggang meron kang lakas. Hallelujah. Purihin mo siya. Hallelujah. Sakataya na derebe sikataya ba. Ibinigay ni Jesus ang kanyang best para sa iyo. Hallelujah. Ibigay mo rin yung the best mo para sa kanya this morning. Shakataya na ba. Open your mouth and praise Him. Sikataya na derebe sikataya na ba. Rakataya na derebe siya na ba. Lord Jesus, we praise You, we worship You, we adore You, Lord. There's none like You, Jesus. Forgive us for any negligence, Lord. Lord, there's none like You, Jesus. There's none like You. Oh, sino may kukumpara namin sa iyo, Panginoon? Wala po, Lord. You're the same from yesterday, today, and forever. Hindi ka nagbabago kailanman. Hallelujah, Jesus. Oh, King of Kings, Lord of Lords. Wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, and our Prince of Peace. Hallelujah, the bright and morning star, the Ancient of Days, the Lamb of God. We worship You and we bow before You, Lord. Oh, Sakara de Rebekea. Ninanais po namin ibigay sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba sa iyong pangalan lamang po. Oh Lord Jesus, hallelujah! Sakataya na nalabakaya. Lord, we worship You. It's not about us, Lord, it's all about You. Less of us. Less of us, Lord Jesus. Help us, Lord, to die so we may live, Lord. Father, we renounce every form of carnality. I crucify all the works of the flesh in the name of Jesus. Oh, oh, we worship You, Jesus. We praise You. We submit to Your kingship, to Your lordship. Hallelujah. Oh, Jesus, Holy Spirit. Once again, Lord, You are free to move and minister to Handarabasika ba ito yung mga tao mo, Panginoon. Oh, sakataya na ba? Oh, Jesus, we worship You. Father, in the name of Jesus, we cancel every demonic assignments, Lord. We destroy every demonic attacks in the name of Jesus against our Sunday service this morning. In Jesus' name, I declare it null and void. It shall not prosper. In the name of Jesus, I pull up every arrows thrown by the enemies. I break every chains, every demonic stronghold, every bondage, every addiction. I break it in the name of Jesus the Christ. Oh, we worship You, Lord. We are here, Lord God. Hindi upang i-please ang sino ng tao, but to please You and You alone. Oh Lord Jesus, Father God, as Your word get preached, supernaturally, Lord God, I release the power and the life of Your word to transform every heart, Lord God.
Renew every minds, Lord. Empower every human spirit. And refresh every soul. At lahat po na mayroong mga nararamdaman sa kanilang katawan right now. Depart from that body right now. Come! In the name of Jesus. Every depression, every spirit that is not of God, every spirit lingering around my brethren, I bind you. All your authority, your power, and your influence are bound. In the name of Jesus, lahat po ng mga principality na naka-assign against the church na ito sa buhay ng aking mga kapatid, you are bound in the name of Jesus. Depart from them in the name of the Lord. Father, we renounce any open doors to the enemies, Lord God. In the name of Jesus, Father, protect your word. Protect your word na hindi manakaw ng kaaway, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we worship you. Sabihin natin lahat, I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. It's a call from the heart. I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. For the last time, I love you, Father. I love you, Lord Jesus. I love you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Wow. Praise God. Thank you, Lord. Pwede ba natin, hallelujah, can we give Jesus a mighty, mighty hand of praise? Minsan ba palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Give Him your best clap offering. Hallelujah. Sige mo, may ilalakas pa yan. Hallelujah. Habang pumapalakpakan siya. Hallelujah! Praise God, praise God. Thank you, wonderful Jesus. Hallelujah. Sabi mo muna sa kanila mo, praise God, nandito ka ulit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you, wonderful Jesus. Umpisahan po natin kagad sa isang tanong. Thank you, Jesus. Sino po dito yung gusto pumunta sa magagandang lugar? Hallelujah. Amen. Tasa ba kayo? Mga gusto pumunta sa magagandang lugar. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Gusto po natin pinupuntahan ang mga lugar na maaliwalas sa paningin. Tama po ba? Yung nakaka-refresh sa mata. Like for example, no, sa aming pong dalawang mag-asawa, gusto po namin nakakakita ng mga green grass. Hallelujah. Yung mga damo na napaka-soft tignan. Like for example, mga garden o kaya naman yung mga naka-landscape dahil sa totoo lang po nakakawala ng pagod. Tama po ba? Hallelujah. Ako po gusto ko pong pumupunta sa bukid. Lahat po ng mga gusto pumunta sa bukid. Sabi namin, hallelujah. Ang sarap po sa bukid, hallelujah, na kung saan malayo sa syudad. Hallelujah, malayo sa syudad. Gusto natin pinupuntahan ang mga lugar na tahimik. Hallelujah. Nasa ayos at malinis. Amen po ba? Lalo na po sa mundong puno po ng ingay, magulo, mabilis, at majority po ng mga tao abala sa kanya-kanya nilang mga buhay. Busy dito, busy doon. Hallelujah. In short, nakakapagod na klase ng buhay. Di ba pagpagod ka tapos bigla kang mag-outing? Ayan. Hallelujah. Hallelujah. Or out of town. O kaya naman bigla kayong mag-hiking. Di ba refreshing? Hallelujah. Pag nakakapunta ka sa ganung mga lugar, nawawala yung pagod mo, na-relax ka. My point is, gusto natin ang mga lugar na payapa. Amen po ba? Malayo sa ingay, malayo sa gulo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi yung pagising mo, yung kapitbahay mo, ingay-ingay. Hallelujah. At kung ang mga lugar na yan na matatagpuan dito sa lupa ay nakakapagbigay ng kaginhawan sa ating pakiramdam, how much more sa heaven. Amen po ba? Parang hindi po kayo excited sa langit. Hallelujah. Tignan mo kayo mukha na katabi mo muna kung mukha pang heaven. Hallelujah. Tingnan po ba? Tignan mo yung mukha niya kung mukha pang langit. Hallelujah. Sa heaven po where everything is perfect. And God is the best architect and the best engineer who has placed and designed a place called heaven that you cannot compare to any other place on earth. Na kung saan hindi mo maikukumpara ang heaven sa anumang bagay o lugar na magaganda dito sa lupa. Heaven is more beautiful. Hallelujah. Lahat po ng mga nag-agree doon sa amen.
I don't know about you, pero ako gusto kong manirahan sa heaven magpakailanman. Nakasama ang Panginoon. Hallelujah. Heaven is a place of hope. Amen po ba? Tignan natin sa Revelation 21 verse 4. Basahin natin sa English and then basahin po natin sa Tagalog. Sa English muna sa Revelation 21 verse 4. Thank you, Jesus. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Sa ating tinitignan natin po yan. Thank you, Jesus. Ang sabi po sa Tagalog, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hallelujah. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Alam mo yung mga iyak mo dito sa mundo, iyak ng dalamhati, iyak ng kabi-kabilang mga paghihirap sa buhay, alam po ninyo sa heaven, wala na po yan. Hallelujah. Parang di talaga kayo excited sa heaven. Hallelujah. Sa langit po, wala na po yan. So kung sa ngayon, nakikita mo yung sarili mo, na para bang wala nang katapusan ang problema mo. Hallelujah. Mga pinagdadaanan mo, di pa man natatapos ang isa, darating na naman ang pangalawa. Katulad po ni Job, sa isang iglap at sa isang araw lang nawala lahat sa kanya. Di pa man po natatapos ang pagsasalita. Yung nagpabalita sa kanya, darating na naman po ang pangalawa para sabihin yung another bad news and so on. Hallelujah. Di mo man nababayaran ang kuryente. Hallelujah. Darating na naman ang bill ng tubig. Hallelujah. Sabay-sabay pa yung pangangailangan sa loob ng bahay. Na kung wala ka sa Panginoon, di mo kakayanin. Tama po ba? Kung wala ka kayo, di mo kakayanin. Pero praise God, nandiyan si Lord. Amen po ba? My point is, sa kabila ng lahat ng yan, ang pangako ng Diyos sa heaven, wala na pong paghihirap. Wala na pong kamatayan. Wala nang pagtangis. Kung dito sa lupa, walang nag-encourage sa'yo. Feeling mo, walang sumusuporta sa'yo. Ang sabi po ng Scripture sa heaven, si Lord mismo ang magpupunas ng iyong mga luha. Pwede ba natin palapakan si Jesus doon? Hallelujah. Sa heaven, siya mismo yung magpupunas ng luha mo. Amen po ba? Heaven is a place of hope. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, think about heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isipin mo ang langit sa lugar na yun, hindi mo na mararanasan ang mga nararanasan mo dito sa lupa. Hallelujah. Amen po ba? So the good news is, may ending o may katapusan ng paghihirap ng tao. Amen po ba? You need to make sure that you are going to heaven. Kailangan mo siguraduhin na sa langit ka pupunta. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, sa langit tayo. Hallelujah. Sige, sabi mo sa kayo, sa langit tayo. Hallelujah. Amen po ba? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kung dito sa lupa, nahihirapan ka sa mga daan, no? Tama po ba? Lalo na po ngayon, no? Di ba kayo sa katumingin ngayon? Hallelujah. Puro ginagawa ang mga daan. Tama po ba? Hallelujah. Pag nakasakay ka sa sakyan, no? Hallelujah. Parang nag-trumpo. Hallelujah. Bounce ka ng bounce. Hallelujah. Sa heaven, wala na po yan. Amen po ba? Thank you, Jesus. Jump ka ng verse 21 po yan ng chapter 21 ng Revelation. Jump ka lang ng verse 21. Sa above, tingnan natin. Hallelujah. Nasabi yan, at ang labing-dalawang pintuan ay labing-dalawang perlas at bawat pinto ay yari sa isang perlas at ang lansangan. Hallelujah. Ang sabi mo ng Scripture, ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto. Lagayan ng naaalina na salamin. Hallelujah. Thank you, Jesus. The streets of gold. Kaya nga po sa heaven, hindi po makakapasok ang magnanakaw. Tama po ba? Sabi po dyan, puro ginto. Dahil pag yan nakapasok sa heaven, hallelujah, uubusin niya po yung gold. Tama po ba? Kaya hindi po pwede, hallelujah. Kung dito sa lupa, di ka komportable sa bahay mo.
Kasi kapag umuulan, parang may falls. Sino po yung naka-experience nun? Yung parang may falls sa loob ng bahay. Yung puro butas, puro tulong. Hallelujah. Kung kapag umuulan, parang falls yung loob ng bahay mo. Hallelujah. O kaya naman dito sa lupa, wala kang permanenteng bahay. Sa heaven, may pag-asa. Amen po ba? May pag-asa kang magkaroon ng sarili ng bahay. Take no mansion pa. Hallelujah. At ang bahay mo sa heaven, hindi na po kailangan na probahan ng pag-ibig para mapasayo. Hallelujah. Ang tanging requirements ay manatiling tapat hanggang wakas. Amen po ba? Thank you, Jesus. Tingnan natin sa John 14, verse 2 to 3. John 14, verse 2 to 3 sa English. Ang sabi po niya, John 14, 2 to 3, In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. Sa verse 3, ang sabi po niya, And if I go and prepare a place for you, I will come again. Sabi ni Lord Jesus, babalik ako and receive you to myself. That where I am, there you may be also. In my Father's house are many mansions. Amen po ba? Sa bahay, sa Tagalog po, sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Heaven is a place you should not miss. Hallelujah. Amen po ba? Thank you, Jesus. Marami pong mga tao ngayon sa ating kapanahunan, or majority sa mga tao ngayon ay curious about afterlife. Okay? Ano ba magiging buhay ng isang tao kapag namatay na? Sabi lang nila pag namatay na ang tao, wala na. O hindi na niya alam, tapos na ang mission niya. O, sa iba naman, pag namatay ang tao, pupunta muna siya sa purgatorio, doon muna siya, pagsisiyan muna niya ang kasalanan niya doon ng 40 days, and after 40 days, pwede na siyang pumasok sa langit. Alam po ninyo, yung ganitong klaseng statement, kung totoo man yan, nangangahulugan lang na hindi just si Lord. Tama po ba? Or hindi fair si Lord. Imagine yung isang tao na nagtiis ng paghihirap sa lupa. Nung nabubuhay siya, hallelujah, pinili niyang mabuhay sa kabanalan. Kahit nahihirapan, ma-please lang niya si Lord. On the other hand naman, may isang taong lugbog sa kasalanan, babaero, lasinggero, palaaway. Tapos pag namatay silang pareho, silang dalawa, aakyat sila sa heaven. Do you think fear si Lord doon? Tama po ba? No! In fact, malaking percentage sa mga tao na nabubuhay today, na ang pinaniniwalaan lang nilang lugar ay heaven and purgatory lang. And many do not believe in hell. Ang belief ng karamihan sa mga tao ay hindi nag-i-exist ang hell. O walang hell, walang impyerno. Kaya nga kung mapapansin mo sa panahon today, tabi-kabila po ang kasalanan. Tama po ba? Kahit sa kabumaling, kahit sa katumingin, puro kasalanan. Hallelujah! I observe na kung bakit okay lang sa isang tao ang gumawa ng kasalanan. Mag-compromise, pagkaroon ng double life, dahil ang belief niya kapag siya ay namatay, sa langit din ang punta niya. Inaakala niya na sa purgatorio na lang siya magsisisi. Hallelujah! O sa purgatorio na lang niya pagsisisihan ang kanyang mga nagawang kasalanan. There's no such place can be found in the scripture. Hindi po nag-i-exist ang purgatory. Tanggalin niyo na po sa isip niya. Or I would say, walang purgatory. After your life on earth, wala na naka-indicate sa scripture na pupuntahan ng tao, heaven and hell. Tingin tayo ng isang story sa scripture to support this. Sa Luke 16, mababasa natin doon na mayroong dalawang uri ng tao. Okay? Sunod lang po kayo. Okay? Yung isang tao, ito po yung mayaman at si Lazarus. Tingnan natin ang description ng word ni Lord sa mayaman sa Luke 16 verse 20 sa RTPV. Luke 16 verse 20. Ang sabi niya, may isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw.
Okay? Thank you, wonderful Jesus. So wala pa siyang pangalan. Wala po siyang pangalan. Ang sabi lang po dyan sa verse, taong mayaman. Okay? Tingnan natin kung ano naging buhay niya nung siya nandito sa lupa. Diyan ka ng verse 25, kuya. Diyan ka ng verse 25. Ang sabi po dyan, ngunit sumagot si Abraham, anak. Ang sabi po niya sa mayaman. Ang sabi niya, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay. Ang kinakausap po dito ni Abraham yung mayaman. Ang sabi po ni Abraham sa kanya, anak, sabi niya, alalahanin mo nung nagpasasa ka sa buhay. Nung ikaw ay nasa lupa, ang sabi po niya, nakuha niyo po ba? Ano pong sabi sa verse? Ang mayaman nung nabubuhay, according kay Abraham, ang taong mayaman ay nagpasasa sa buhay. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nagpasasa siya sa kasalanan for sure. Now, tingnan naman natin ang description regarding kay Lazarus sa verse 20. Balikan ang verse 20, kuya. Luke 16, verse 20. Ang sabi niya, may isa namang pulubing nagkangalang Lazaro. Ito po yung pangalawang uri ng tao. Ang pangalan po niya, Lazaro, natagtag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Hallelujah. Para bang itong si Lazarus ay kapaligtaran sa buhay ng mayaman. Tama po ba? He is at the lowest part of his life. And still, he lives in holiness. Kung sa iba pa yan, dahil sa gutom, no? Hallelujah, magko-compromise. Kukuha na hindi sa kanya. Pero si Lazarus iba. Nandun siya sa pintuan ng mayaman na naghihintay na mayroong mahulog mula sa hapag ng mayaman. At kung ano ang nahulog, yun ang kanyang kakainin. Yung sa iba pa yan, magnanakaw para lang mayroong makain. Now, ang sabi po dyan sa story, parehas na may nangyari sa dalawa. Sunod lang po kayo. Anong nangyari? Tingnan natin sa verse 22. Verse 22, ang sabi po niya, namatay ang pulubi. Okay? At siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Meron din pong nangyari sa unang tao, sabi niya, namatay din ang mayaman. At ang sabi niya, ang ililiming. So parehas po na meron nangyari po sa kanilang dalawa. Ano po yung nangyari? Namatay sila parehas. Tama po ba? Are you following? Nakakasunod po ba tayo? Namatay sila parehas. Napansinin mo, hindi sila parehas na lugar na pinuntahan nung sila ay mamatay. Basahin natin ulit sa verse 22. Balikan ang verse 22, kuya. Anong sabi dyan? Nung mamatay si Lazarus, saan siya dinala? Sa piling ni Abraham sa langit. At ang mayaman, noong siya ay namatay, ay directly pumunta sa place of torment, which is isang part ng hell. Hallelujah. Balikan muna natin yung pinuntahan ni Lazarus. Sabi ko sa piling ni Abraham sa langit. Pero sa English, ang sabi po dyan, Abraham's bosom. Tingnan mo nga sa English ko yun. Ang sabi po dyan sa English, Abraham's bosom. O yung paradise na tinatawag. Okay? Now, para maging clear po tayo dyan, yung Abraham's bosom, tingin lang po kayo sa akin, yung Abraham's bosom po na yan, kung saan dinala si Lazarus, at kung saan nandoon rin si Abraham, kung saan dinala si Lazarus ng mga anghel, hindi pa po yan yung heaven. Hindi pa po yan yung third heaven na kung nasaan si Father, okay? Pero para mas mag-gets po natin, basahin natin sa Scripture, sa Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. Ephesians chapter 4, verse 8 to 10. Thank you, Jesus. Basahin natin sa English na sa Tagalog. Sabi po niya dito, therefore he says, when he ascended on high, referring concerning Jesus, hallelujah, when he ascended on high, he led captivity captive, and gave gifts to men. Up to verse 10. Sa verse 9, ang sabi po niya, now, this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. Sa verse 10, sabi niya, he who descended is also the one who ascended far above all the heavens that he might fill all things. Basahin natin sa Tagalog, kuya, sa RDPP. Ang sabi po niya, ganito sinasabi ng kasunatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, si Jesus po tinutukoy dito. Nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga tao, nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin na umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. And the next verse, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno
ang kanyang presensya ang lahat ng nilikha. Now listen. Thank you, wonderful Jesus. After the death of Jesus, ang sabi po dyan sa verse, nang umakyat siya sa kalangitan, may dinala siya. Sino ang mga dinala niya according sa verse 8? Ang sabi po niya, sa verse 8, nagdala siya ng maraming bihag. Anong ibig sabihin na umakyat siya? Ang ibig sabihin, according sa verse, bago siya umakyat, ay bumaba muna siya. Saan daw siya bumaba? According sa verse, sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Sa English, ang sabi po doon, He descended into the lower parts of the earth. At sa pagbaba ni Jesus, sunod lang po kayo, sa lower part of the earth, meron siyang sinundo. Hallelujah! Yun po yung naka-indicate sa verse 8 na mga bihag. Meron po siyang sinundo, at yung mga sinundo niya, yung mga Old Testament believers na namatay bago pa dumating si Jesus. Are you following? Nakakasunod po ba kayo? Hallelujah! So bago umakyat si Jesus sa heaven, bumaba muna siya para sunduin. At pakawala ng mga nakabilanggo sa lowest part of the earth. At according sa verse, ang mga ito ay isinama niya nung siya'y umakyat sa itaas, which is of course sa heaven. Jesus in His resurrection went to hell to release the prisoners at dalhin niya sila into God's presence. Ibig sabihin, before His death, bago mamatay si Jesus, lahat ng mga Old Testament believers na namatay prior sa pagdating ni Lord ay nasa Abraham's bosom or doon sa paradise. By the way, hindi po yan purgatory. Okay? Kasi yung mga sinundo ni Jesus dyan para dalhin sa heaven are believers. Paano natin nasabi ng mga believers, dinala nga sila sa heaven eh. Nakukuha niyo po ba? Kasi according sa Revelation 21 verse 27, tingnan muna natin kuya. Revelation 21 verse 27 to support this. Ang sabi po niya, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Tama po ba? Ang sabi po niya, hindi makakapasok doon ang mga anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Thank you, Jesus. Nakikita niyo po ba? Hallelujah. So kung titignan mo sa scripture, yung paradise kung nasaan, ang mga bilanggo na sinundo ni Jesus ay isang part ng hell. Okay? Hindi pa po yun yung third heaven. Kung nasaan po si Father. Hallelujah. Let me explain. Sa Revelation chapter 9 verse 1 to 11, mahaba po yan. Kayo na lang po magbasa. Pero mababasa po natin dyan yung mga demons na nasa bottomless pit. Okay? Yung mga tinatawag din natin, yung bottomless pit ay tinatawag din po natin abyss. Okay? Same lang po yan. Yung mga demons na nandyan ay pakakawalan po sa araw ng tribulation. Sa araw po ng tribulation, dun pa lang po sila makakawala. But my point is, na ang hell ay may part na tinatawag nating abyss. Okay? Isang part po yun. Meron din part ng hell na kung saan ito tinatawag po natin place of torment. Sa Matthew chapter 9 verse 43 to 48. Hallelujah. Sa part po na yan ng hell, dyan po sila mag-i-stay. O dyan po sa part ng hell na yan, dyan po bumabagsak ang lahat ng mga unbelievers. Lahat ng mga namumuhay sa kasalanan dyan, sila mag-i-stay. At magsasuffer hanggang dumating ang Great White Throne Judgment. Basahin nyo na lang po, hallelujah, sa Revelation 20 verse 11-15 po yan. Yung Great White Throne Judgment, hallelujah. So after po ng Great White Throne Judgment na yan, sa verse 15, pansinin po ninyo, tingnan natin po yan, Revelation 20:15. Sa verse 15, ano pong sabi dyan, yung mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lake of fire, which is the second death. Tama po ba? Kasama po itatapon sa lake of fire ay ang death and hell. Yan na po ang final judgment. Hallelujah. So yung mga tao po na pupunta po sa impyerno ngayon, nasa hell po sila, nasa place of torment. Pero wala pa po sila sa lake of fire. Nakakaunawaan po ba tayo? Yung lake of fire, yun po yung pinaka-final judgment na kung saan yung death at yung hell ay itatapon sa lake of fire. Are you following? Nakakasunod po ba? Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus.
Anyway, yung pangatlo naman po na part ng hell, na kung saan bumaba si Jesus para sunduin ang mga believers na namatay, prior bago siya dumating ay tinatawag po natin Abraham's bosom. Okay? Ito yung sinasabi ni Abraham na may great gulf, o malaking bangin, o pagitan, na yung mga nasa place of torment ay hindi pwedeng makapunta sa Abraham's bosom. Now, baka tinatanong po ninyo, bakit doon sila pumunta? At hindi directly umakyat sa heaven. Remember, sabi po ni Jesus sa John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am the life. And no one comes to the Father, and sabi po ni Lord Jesus, no one comes to the Father except through me. They need to wait on Jesus. Amen po ba? Because no one comes to the Father except through Him. They are waiting for the manifestation of the Lamb of God. Are you following? Nag-stay muna sila doon dahil hindi pa namamatay si Jesus na siyang daan. Makakasuko po ba tayo? Hallelujah! They were not be able to go directly into the presence of God. Hindi po sila pwedeng direktang pumunta sa presence ni Lord. Kailangan po nila si Jesus. Amen po ba? Gayon pa man, listen. Gayon pa man, after ng kamatayan ni Jesus, sinundo na sila ni Jesus. Yung mga nasa Abraham's bosom, kasama po si Lazarus doon. Sinundo sila ni Jesus at dinala sa piling ng Diyos. Nabalikan natin si Lazarus ang mayaman. Namatay ang mayaman at nahulog sa Hades. O mas kilala natin sa tawag na hell. Okay? Tingnan natin yung verse 22 and 23 po yan sa RTPB. Luke 16 verse 22 to 23. Luke 16 verse 22 to 23. Sa RTPB, ang sabi po niya dyan, namatay ang pulubi, okay, at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Maliwanag na po yan. So hindi pa po yan yung third heaven. Sa Abraham's bosom po yan. Part po yan ng hell. Okay, pero hindi po yung torment. Okay? Bilang isang parangal, namatay rin ang mayaman at inilibing. Sabi po niya sa verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa, ang tinutukoy po dito yung mayaman na dinala po sa hell. Okay? Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Ano pong sabi dyan? Ang mayaman ay nasa gitna ng pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, nasa hell po ang mayaman. Now in this passage, patutunayan ng Scripture na hindi totoo ang paniwala ng iba na kapag ang patay o kapag patay ka na, hindi mo na alam. Wala ka nang mararamdaman. Tingnan mo yung verse 24. Ang sabi po niya, kaya sumigaw siya. Yung mayaman sumigaw kay Abraham. Na si Abraham, nandun sa Abraham bosom, kasama si Lazarus, sumigaw yung mayaman. Anong sabi niya? Amang Abraham! Ang sabi niya, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isaw-saw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Bakit? At pasay ng aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. According sa binasa natin, tanong, may pakiramdam ba siya o wala? Sagot, may pakiramdam wala? Meron. Tama po ba? Aware ba siya sa kanyang pangangailangan? Alam niya mainit, alam niya nauuhaw siya. Sabi pa lang iba, wala, pagpatay ka na, wala ka nang natatandaan. Taliwas po yan sa sinasabi ng word ni Lord. Tingnan mo yung verse 27 and 28. Hallelujah. Sabi niya muli, sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinakikiusap po pupuntahin ninyo. Papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala. Upang hindi sila humantong sa dako ito ng pagdurusa. Alam po ninyo yung ginagawa natin, yung sistema ng mundo, na kapag mayroong isang tao na matay, pinag-pray natin para umakyat sa heaven. Tama po ba? Pero sa totoo lang, according to the Scripture, yung mga patay ang nag-pray sa mga buhay. Amen po ba? According sa verse na binasa po natin, nasa hell na ang mayaman. Pero aware siya na meron siyang ama at 5 mga kapatid. Tama po ba? Here's my point. When a person dies, aware siya. Alam niya, may pakiramdam siya. Amen po ba? After death, ang tao ay mananatili in a place of comfort or in a place of torment. Now, tapos na po ako sa aking introduction. Hallelujah.
Punta na po tayo sa ating main message this morning. Lahat po ng mga nagnanais makapasok sa heaven, shout aloud, amen. Mahina mo kung yung iba ayaw talaga sa heaven. Hallelujah. Lahat ng mga nagnanais sumakit sa heaven, shout aloud, amen. Praise God po sa heaven. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Yung the best, ang palapakan kay Lord. Praise God po sa heaven. But this morning, ibang lugar po muna ang ating pupuntahan. Lahat po naman gusto sumama sa amen. Hallelujah. As I said a while ago, maraming mga tao ang hindi naniniwala sa hell. Well, in fact, napakaliit na percentage po sa mga local churches around the world na pinipreach po ang patungkol sa impyerno. Because they are afraid na kapag tinuro nila yung kama, mawawala sila ng miyembro. Who cares? It's not a matter of quantity, hindi yung bilang, hallelujah. Yung quality na pinuproduce ng church, hallelujah. Na willing na makipag-engage sa battle. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Marami pong mga tao ang hindi naniniwala sa hell. But let me tell you this. Hell is real. Hell is real. Hell is just as real as heaven. Kung gaano katotoo ang langit, ganoon din po katotoo ang impyerno. Sa totoo lang po, ang impyerno ay mas makatotohanang lugar kaysa sa mundo na kung saan man tayo ngayon. Now, this morning we will visit hell through the scriptures. Through the scripture. Hallelujah. Tignan po natin according sa scripture kung ano ang itsura po ng impyerno. Tignan muna natin sa Proverbs 7:27. Proverbs 7:27. And then po, papasok na po tayo. Hallelujah. Proverbs 7:27. Ang sabi po niya dyan, sa English, ang sabi niya, thank you, Jesus. Her house is the way to hell, descending to the chambers of death. Let me explain. Pinapakita po ng verse na yan kung gaano kasama sa harapan ng Panginoong Diyos ang pumatol sa isang babaeng bayaran. Okay? I mean yung mga harlot or mas kilala natin sa tawag na prostitute. Maybe walang nagko-commit ng ganyan ngayon. Maybe warning ito in the future. Hallelujah. Yung pagpatol sa isang harlot o prostitute, it's an abomination before God. Ang pagpatol sa isang babaeng bayaran, isang kasalanan sa harapan ng Diyos. At ganito po kasama ang kalagayan ng mga taong papatol dito. Ang sabi ni Lord, her house is the way to hell. Simply means kapag ginawa mo yan, you are actually heading to hell. Ang ganitong uri ng kalaswahan ay isang napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. If you do this, you are descending to the chambers of death. Now listen, wala pong accepted. Mapababae pa yan or lalaki pa yan, sexual immorality is a sin. Period. Amen po ba? And that will lead you to hell. Huwag mo sabihin strong ka. Kung hindi ka tatakbo palabas at palayo katulad ni Joseph, nung makikita siya ng asawa ni Potiphar, mahuhulog ka. Genesis 39 verse 11 and 12. Genesis 39 verse 11 and 12. Sabi po niya dyan, but it happened about this time. Si Joseph po ito. Alam po natin yung kwento, inaakit po siya ng asawa ni Potiphar. Ang sabi po niya, but it happened about this time when Joseph went into the house to do his work. Pumasok po siya. Kasi meron po siya katungkulan. Yung binigay na assignment kay Joseph is pangalagaan yung mga nasasakupan po ni Potiphar. So pumasok po siya sa bahay at ang sabi po ng scripture, and none of the men of the house was inside. Walang tao sa loob. Okay? Next verse. Ang sabi niya, that she caught him by his garment, saying, lie with me. Ang sabi po ng asawa ni Potiphar, sabi niya, sipingan mo ako, sabi niya. But he left his garment in her hand and fled and ran outside. Ano po sabi ng Bible? Tumakbo! Papalabas. Amen po ba? Ang sabi po sa verse, tumakbo si Joseph papalayo sa sitwasyon. Umalis siya sa lugar na kung saan merong temptation. Nag-stay ba siya doon?
Hinintay na lang ba na umalis ang temptation? Nag-stay pa siya sa loob at hinintay na humupa ang nakaramdaman ng asawa ni Potiphar? No! Ang sabi mo ng scripture, he ran outside. Tumakbo papalabas sa mga lugar na mag-isa ka. At may nararamdaman ka ganong urge to commit any form of immorality. Like Joseph, ran outside. Do not stay on the same place. Do something, make an effort. Sabi mo sa katabi mo, run. Hallelujah. Medyo singkilin mo siya ng konti. Sabi mo siya, takbo, papalayo. Hallelujah. Amen po ba? Takbo, papalayo. Hallelujah. Wow. Hindi takbo, papalapit. Hallelujah. Amen po ba? Ay, super guwapo. Hallelujah. Hindi lahat ng guwapo naliligo. Hallelujah. Amen po ba? Ako po naniniwala. No? Ako po na hallelujah, may mga pangyayari na, like for example, mayroong isang lalaki na pumatol sa isang prostitute. Okay? Wala siyang kaalam-alam sa danger na kanyang pinasok. Because in the spirit realm, meron po tayong tinatawag na ungodly soul tie. Okay? I hope makuha po natin lahat ito. In the spirit realm, meron po tayong tinatawag na ungodly soul tie. Kailan nabubuo ang ungodly soul tie na yan? At ano ang soul tie na yan? Tingnan muna natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse 15 to 16. 1 Corinthians 6, verse 15 to 16 sa RTPV, kuya. Basahin natin sa RTPV. Sabi po niya dyan, hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Lahat ng mga bahagi ng katawan ni Kristo, say amen. Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo? Okay. Upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Sabi po niya. Sa verse 16, nasabi niya, hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan na ang dalawa'y magiging isa. Okay, listen. Pansinin po ninyo, sabi niya sa verse, nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya. At pansinin pa ninyo, ang katotohanan, sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ang dalawa'y nagiging isa. Okay, listen. Sex is a gift of God. Okay? But that is only applicable to married couples. Ang sex po ay regalo ng Diyos. Pero para lang po yan sa mag-asawa. Sex out of marriage is a sin. Amen po ba? Mukhang humina yung amen. Hallelujah. Amen po ba? Yes. Sex out of marriage is sin. That is why dininiscourage kung mga wala pa sa tamang edad. O na mag-boyfriend and girlfriend o pumasok sa isang relationship. Gusto wala ka ba tiwala sa akin? Sa iyo meron, sa timon niya wala. Amen po ba? Hindi naman namin yung gagawin, Pastor. Matibay kaya ako. Hindi kaya ng self-control ko. Talaga lang ha. Hallelujah. Pakibalikan mo nga yung verse 1, Proverbs 7, verse 26, kuya. Proverbs 7. Hindi, malakas ako sa self-control. Pastor, malabo kong gawin yan. Sa verse 26. Sa English muna, kuya. Tapos tingnan natin sa abang. Sa English, ang sabi niya, for she has cast down many wounded, and all who were slain by her. Pansinin po ninyo, sino yung mga napabagsak niya? Were strong men. Amen. Yung sasabihin mo, matibay ko. Hindi ako matatayin niya ng immorality. Pag yan lumapit, wala. Talaga po. Ang sabi po dyan sa verse, strong men na nga yung mga tinumba. Tingnan natin sa aba. Sa baba na sabi po niya, ang sabi niya, sapagkat napakarami na niyang itinumba. O lubhang marami na siyang naging biktima. Yung immorality po na yan. Amen po ba? Sabi po ng verse, marami na siyang itinumba. Ang sabi po dyan sa verse, mga strong men pa nga. Ibig sabihin, establish na yung prayer life nila, pero at some point, nahulog pa rin. Hintayin mo ang timeline ni Lord. Amen po ba? Lahat po ng mga single dito, say aloud, amen. Hallelujah.
Deception lang yan, yung akala mo, in love ka. Hallelujah. Amen po ba? Grabe, nung single ka, on fire ka kay Lord, mga ka sa paglilingkod. Very passionate ka sa gawain ni Lord. Prayer meeting Wednesday, Friday, nandun ka. Hallelujah. Pero nung pumasok ka sa isang relasyon, kasabay na rin ng lamig yung relationship mo kay Lord. Nawala kang apoy, at hindi ka na nakikita sa church. Yun ba ang will ni Lord? No? To everything there is season. Sabi mo sa katabi mo malakas, sabi mo sa kanya, di mo pa season yan. Hallelujah. Sabi mo sa kanya, di mo pa season yan. Hallelujah. Kung wala kang katabi, sabi mo sa sarili mo, di mo pa season yan. Hallelujah. Amen po ba? He has made everything beautiful in His time. Amen po ba? Now, paano nag-work ang ungodly soul tie? Once you commit sex out of marriage, nag-open yan ng door sa lalaki at sa babae. Okay? Kaya nga po meron mga ganito. Sa counseling, meron po ko na rin, meron mga ganitong klase. At tagal na namin wala. Pastor, tagal na namin wala. Pero may nangyari sa amin. Pero tagal na namin wala. Pero bakit naiisip ko pa rin siya? Bakit nai-imagine ko pa rin yung mga... Are you following? Why? Because there's an ungodly soul tie na nagpo-connect between sa'yo at sa kanya. Because sex out of marriage is a sin. Nagbubukas yan ng pintuan ng open door sa lalaki at sa babae. Ungodly soul tie is like a cord na nagko-connect sa babae at sa lalaki. Ibig sabihin, yung spirit na nasa lalaki pwedeng pumasok sa babae. Kasi nagiging isa sila according to the scripture. Are you following? Kung anong spirit na nasa babae pwedeng lumipat sa lalaki dahil may open door. At ang nagbubukas ng open door ay ang kasalanan. Kaya nga pansinin mo yung mga bondage ng pornography. I pray sa mga lalaki po dito wala nang nanunood ng porn. Amen po ba? Amen ba? Hello. Amen ba? Lahat ng mga lalaki dito sa amen. Ay, sa lagi lalaki. Praise God for you. Hallelujah. Lahat ng mga lalaki sa amen. Kaya nga masinin mo yung mga bondage ng pornography, watching porn, or any sexual clips. Lalo sila nagiging addicted. Lalo kumakapal yung bondage nila sa pornography. Why? Anong sabi ng scripture? Sa Matthew chapter 5 verse 28, anong sabi dyan? Ang sino man daw tumingin sa isang babae na may kalaswaan ay nagko-commit siya ng adultery sa kanyang puso. Tama po ba? As if na parang bang ginagawa ng bondage sa porn. Like for example, nanonood ka ng porn, nakita mo yung mga babae doon. Ang actually ginagawa mo, nakikipagtalig ka sa mga pinapanood mo. And by doing that, ungodly soul tie is created. Are you following? Nakakasunod po ba? Thank you, Jesus. Nagbubukas ito ng pinto sa mga demonyo to invade your phone, your room, your house. Kaya nga yung bahay, punong-puno ng darkness. Because after watching porn, I believe ito yung perfect place para pag-usapan yung ganito. Tama po ba? Kasi kung hindi ituturo yung totoong sinasabi ng Scripture, iba po yung ituturo ng mundo. Amen po ba? After mag-watch ng porn, anong next na gagawin? Masturbation. Listen, masturbation is demonic. And it's a sin. At dagaling ka yan sa hell. I don't know bakit tinadala ng Lord. But I strongly believe na gusto ni Lord na ang church ay malinis. Hallelujah. Ang kanyang church ay walang anumang uri ng defilements. Amen po ba? When you masturbate, nakikipag-sex ka sa mga demons. Aniwala po kayo. Nagkakasala ka sa Diyos at sa sarili mong katawan. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Sa above. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Sa above. Ang sabi po niya dyan, umiwas kayo sa pakikiapi. Bawat kasalanan ng maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit, ang gumagawa ng pakikiapi ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Amen po ba?
Sa Romans chapter 6, verse 12 to 13. Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 12 to 13 sa above. Kuya, sabi niya, kaya't huwag ninyong paghaliin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Tingnan mo sabi ng next verse. Ang sabi po niya, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan. Ang mga kamay ba bahagi ng katawan? Tama hindi. Yung private part ba ng katawan o hindi? Amen, di ba? Parte ng katawan. Ang sabi po dyan, balikan natin kuya sa umpisa, huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa magiging matuwid tungo sa Diyos. Amen po ba? Pag-ibalikan mo nga yung verse 27 of Proverbs chapter 7 po yan. Proverbs 7:27. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang sabi po niya dyan, sa English ko yan, sabi niya, they shall go down to hell in the chambers of death, descending to the chambers of death. Chamber means room. So part po ng hell ay may mga prison cells. Merong mga chambers na para bang mga kulungan. Okay? Nakakita na po kayo ng kulungan, tama po ba? Para lang mas may idea po kayo. Lahat po ng mga nakakita ng kulungan, kahit hindi sa personal, kahit sa picture lang, nakakita na po tayo lahat, tama po ba? So sa hell, meron pong ganyan. Meron pong isang servant ng Lord ang naka-experience po nito na kung saan napunta po siya sa isang mga prison cells ng hell. Hallelujah. At ito pong sabi niya, pakinggan po ninyo, sabi niya, I found myself in this sabi niya, I found myself in the cell. And these four creatures were in the cell with me. I didn't realize that they were demons. Sabi niya, di ko na-realize na mga demonyo sila, sabi niya. But they were enormous. Sabi niya, malalaki sila, gigantic sila. They were about 12 or 13 feet tall. Ganun po sila kataas. It was all scaly. Puno po sila ng kaliskis. This one had scales all over his body. Sabi niya, giant jaws with huge teeth and claws sticking out along with socket eyes. Yung iba naman po, sabi niya, meron siyang razor sharp fins. At alam po ba ninyo yung mga demons na sinabi po niya, sabi niya, with one long arm and out of proportion feet. Mga deformed. Rather, dagdag pa niya, everything was deformed and twisted and an out of proportion. So mga abnormal na tignan itong mga demons na kasama niya doon sa loob ng cells. Okay? Kung ayaw mong maranasan yan, ayaw mong mahulog sa isa sa mga prison cell ng hell, sabi mo sa katabi mo, mag-ayos-ayos ka na. Hallelujah. Sige, sabi mo sa kanya, mag-ayos-ayos ka na. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? Thank you, Jesus. At ang mga demons na ito, they were blaspheming God. The whole time, they were cursing God. At sabi po niya, tapos ang sabi niya, pakinggan po ninyo, sabi niya, I wondered, sabi niya. Kasi itong mga demons, binablaspheme nila si Lord. And then sabi niya, I wondered, sabi po niya, why are they cursing God? And then sabi niya, tinapalik yung atensyon ng mga demons sa kanya. Ang sabi pa nila, I felt the same hatred they had for God. Tandaan po ninyo na ang mga demonyo don't have any mercy at all. Absolutely no mercy. Kaya pag merong attitude yung isang tao na hindi maawain, demonik po yan, nanwala rin. Amen po ba? So sa hell, meron po mga prison cells, meron po mga kulungan. In hell, you will have no strength. Sa impyerno, wala kang magiging lakas. Sa Psalm 88 verse 4, tingnan natin kuya, Psalm 88 verse 4. Ang sabi po niya, I am counted with those who go down to the pit. I am like a man who has no strength. I am like a man who has
no strength. At kung ikaw na tao sa hell ay walang lakas, kabaligtaran naman po yan sa mga demons na nasa hell. Naalala niyo po yung Maning Gadara? Yung demon possessed na nasa mga libingan? Tama po ba? Alam niyo po ba yun sa Mark chapter 5 verse 1 to 14? Tignan natin kuya, Mark chapter 5 verse 1 to 4. 1 to 4, hala. Mark chapter 5 verse 1 to 4. Hallelujah. Sabi po dyan, they could not bind him. Hindi po siya kay tali-tali. Pinuputol niya lang po yung mga kadena. At talikalan na nilalagay sa kanya. Tama po ba? Ito pong demon-possessed na taong ito, hallelujah, that was just a man with a demonic strength. Uulitin ko po, in hell, you will have no strength. Yung mga demon, sila po yung magpapatakbo ng buhay. Mga demonyong kumokontrol sa iyo. Hallelujah, wala kang magiging lakas para lumaban. Once na nahulog ka na, once na nahulog na ang isang tao sa impyerno. Listen, wala pong pwedeng gamiting word siguro on how to describe yung amoy sa hell. Yung baho sa impyerno. Dito nga lang, di ba? Like for example, isang Tagalang ang namatay sa loob ng bahay, amen? Sakot niya lahat ng buong bahay, tama po ba? Masulasong na amoy, tama po ba? At ang mga babaoy, hindi maganda sa pang-amoy, tama po ba? Sino dito nag-i-enjoy ka? Pag nakakamoy ka ng mabaho, taas sa kamay, meron ba? Baka meron lang. Nag-i-enjoy ka? Grabe yun. Meron bang ganon? Wala sino masali dito gusto na mabaho. Tama po ba? Tingnan mo yung tatabi mo. Sabi mo sa'yo, puti di ka ganon. Hallelujah. Ano po ba? Thank you, Jesus. One time, nagdedrive po kami ni Ami sa may bypass road ng Kalulo. May truck po sa harapan namin. So, siyempre, pag umaandar siya, pag umaandar po siya, tinutulak po ng hangin ng amoy. Alam niyo, nasa likod po kami. Grabe, hindi ko ma-describe. Maasim na maantot na di ko alam. Hallelujah. I mean, kung dito pa lang sa earth, ay nakakasulasong na tayo, o nasusulasong na tayo sa mababawang amoy, how much more sa hell? There was a smell of a burning flesh na may matinding amoy pa ng sulfur. Di po ba sa news ngayon, no? Yung smog, di po ba? Yung lumalabas sa taal, hindi po yan healthy. Di ba? One time, hindi ko alam kung Wednesday o Friday yun, umuwi po kami gabi. Grabe! Parang dilim-dilim ng paligid. Yun pala yung galing sa taal na ano. So hindi po yun healthy, no? Hallelujah. Pero sa hell, sa impyerno, sulfur mismo ang linalagap mo. Ang sabi po ng isang servant ng Lord na nagkaroon ng experience na amoy ang mga demons. Na amoy po niya mga demons, ha? Ito po sabi niya. The smell of these demons was like an open sewer. You treat rotten meats, bad eggs, sour milk, and everything you can imagine, take it in times 1,000. Ang sabi niya, it was toxic. That it would kill you, ang sabi niya. Hell is just a cruel, miserable, horrible place that you have to endure. Kailangan mong i-endure ang lahat ng masasamang bagay na yan sa hell. Have mercy on us, Lord Jesus. Amen po ba? And isa pa, in hell, you are nothing but a piece of dirt. In hell, nobody cares for you. Wala may pakialam sa iyo. Kaya mayaman ka nung nabubuhay ka sa lupa. Kaya na may influence ka pa. Kaya na kilalang tao ka pa. Presidente ka, governor ka, mayor ka, o kilalang doktor, whatever position. O estado sa buhay, so sa hell, you're nothing. Walang may pakialam sa iyo noon. Naalala niyo po si Angelica Zambrano, yung testimony niya sa hell? Yung mga nakita ng tao na nasa hell ay mga kilalang tao, mga ma-influensya, mga sikat. Katulad ni Michael Jackson. Nung nabubuhay si Michael, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Tama po ba? Maybe mga sanggol o maybe mga sanggol o mga bagong panganak na natin, hindi nakakakilala sa kanya. But where is he now? May special treatment pa sa kanya sa hell, katulad ng nandito siya sa lupa?
Si magaling sa magmunwok? Wala! Si Pope John Paul II, nakita din po ni Angelica sa hell. Saan si Angelica? Tanungin nyo na lang po siya. Tanungin nyo na lang po siya. Grabe po yung experience. Di ba si Angelica sa parang may tinutuwan. Nakita niya rin po sa hell. Hallelujah. Pope na po yun, ha? Tinitingala na po ng mga Katoliko bilang isang taong banal at may takot sa Panginoon. But where is he now? Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Sensya na po kayo, medyo magtatagal po tayo ng konti kayo. Pero sandali na lang po, hallelujah. Okay lang po ba kayo? Hallelujah. O i-part 2 na lang natin. Let's all stand, let's pray, hallelujah. Okay lang po ba? Okay, praise God. Isaiah chapter 5, verse 13 to 15. Sa 13 na sabi po niya, thank you, Jesus. Therefore, my people have gone into captivity because they have no knowledge. Their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Therefore, Sheol has enlarged itself and opened its mouth beyond measure. Yung Sheol po, yun po yung head, okay? Their glory and their multitude and their pomp, and he who is jubilant shall descend into it. So verse 15, people shall be brought down, each man shall be humble, and the eyes of the lofty shall be humble. Be wise in your decision making. I tell you. Be wise in the fields, o in the field na pinipili mong lakaran. Be wise sa career na iyong tatahakin. Make sure na hindi ka niya ilalayo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi porket maganda sa paningin at kaya kaaya-aya will the Lord para sa iyo. Proverbs 14:12. Proverbs 14 verse 12. Ang sabi po niya dyan, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Meron sa paningin ng tao na akala mo kaaya-aya, mabuti, maganda, nakakaaya-aya. Sabi po niya, there is a way that seems right to a man. Akala mo tama, akala mo okay, akala mo will the Lord. But its end is the way of death. Naalala niyo po sila? Hallelujah. Di po ba nung umalis po sila sa Haran, sinama po siya ni Abraham na kanyang tito? Hallelujah. Umalis po sila sa Haran para pumunta po ng Kainaan. Praise God. Sa sobrang dami po ng mga livestock ni Lot at livestock ni Abraham, pumunta po sila, nagkakagirian na po kasi yung mga pastol nila. Ang sabi po ni Abraham, yung isang sinabi po ni Abraham sa kanya, saan ba pumili ka na lugar? Kung pupunta ka sa left, dito ako sa right. Kung pipili mo right, dito ako sa left. Nakita niya maganda yung bati sa Jordan. Pinili niya yun. Kasi siguro dami niyang livestock, pero hindi niya alam na yung pinili niyang lugar katabi ng Sodom and Gomorrah, na darating ang araw mawawasak, nadamay po siya. Amen po ba? Proverbs 22 verse 1. Proverbs 22 verse 1. Ang sabi po niya, a good name is to be chosen rather than great riches. Mas maganda yung magandang pangalan kaysa sa dami mong ari-arian. Loving favor rather than silver and gold. Mayaman ka nga, kinaiinisan ka naman ng lahat. Mayaman ka nga, galing naman sa pandaraya. Stop chasing your dream that the Lord has not called you to do. Mark chapter 8 verse 36 to 37. Mark chapter 8 verse 36 to 37. Sabi po niya sa English po yan, sabi niya, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man, listen, what will a man give in exchange for his soul? Ano po sabi din sa verse 37, what will a man give in exchange for his soul? Kapag ba nasa hell ka, o kapag ba nasa hell ng isang tao, mapagbabayad ba niya? Ang kanyang kayamanan niya, yung kayamanan niya kapalit ng kanyang kaluluwa, no? Sa impyerno, walang magagawang pera mo. Amen po ba? Kaya sabi ng Romans chapter 12 verse 2, sabi niya, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be proved what is good and acceptable and perfect will of God. Renew your mind. Amen po ba? Now, sino dito takot sa dilim? Takot sa dilim hanggang ngayon?
Wala na, praise God. O yung mga takot sa dilim dati, hallelujah. Dati. Wala na, praise God. Tingnan mo yung mukha ng anak mo, tapang. Mo ba? Di makapunta sa CR pag mag-isa. Lalo na pag gabi na. No? O kaya sino dito pag may narinig ka sumisigaw, kinakabahan ka? No? In hell, listen, in hell, there were billions of souls screaming. At super lakas po niyan, for sure. Why? Simply because they were in pain. Sino dito yung nasasaktan na? Nasasaktan na lang, ganyan ka lang ba? E-enjoy ka ba pag nasasaktan ka? Of course not. Kaya sila sumisigaw. Kasi nasa pain sila. Amen po ba? Like for example, nagpapahinga ka o natulog ka, nagpapahinga, tapos biglang may maingay sa tabi mo. Amen po ba? Sino hindi naka-experience na kaya? Sarap-sarap ng tulog mo, sarap-sarap ng pahinga mo, dal-dal ng katabi mo. Hallelujah. Amen po ba? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinakausap ka, hallelujah. Amen po ba? Isa nakakabanas, tama po ba? Sarap-sarap ng ingay-ingay. Lalo na pag wala ka pang tulog, tapos ang ingay-ingay, hallelujah. What if kung ang naririnig mo billions of people screaming? Na-imagine mo ba kung gaano magiging epekto nito sa isip mo? In hell, you cannot get away from the screams. Kung ayaw mong maranasan ito, make sure na sa heaven ka pupunta. Amen po ba? Kung saan sa heaven, payapa. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord ng hallelujah? Thank you, Jesus. At yung takot na kailangan mong pagdaanan araw-araw sa hell, yung takot na kailangan mong pagdaanan sa hell araw-araw is unbelievable. In hell, everything is dominated by fear. Kung takot ka sa aso, sa taga, sa ipis, sa ahas, sa impyerno mo, malalaki pa sa iyo ang mga ganyan na makakaharap mo. Na-imagine mo ba? Dito nga lang, ipis nga lang, di ba? Ay. Social ka pa sa hell, wala pong ganyan. Malalaki pa sa iyo yung mga yan. Amen po ba? Alam po ninyo, for me, hindi ko po ma-imagine ang buhay na wala si Jesus. There is no presence of God in this place. Sa hell, wala na ang presensya ng Diyos. So you have to endure the fear and the torment at ang kaniliman. Psalm 88 verse 6. Psalm 88 verse 6. Ang sabi po niya that you have laid me in the lowest pit, in darkness, in the depths. You have laid me in the lowest pit, in darkness, in the depths. So sa hell, puno-puno po yan ng darkness. Revelation 16 verse 10. Revelation 16 verse 10. Hallelujah. Sabi po niya dyan that the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom became full of darkness. Punong-puno po ng kadiliman. And they, paano ba sa ito? Kasi yung mga teacher natin dito. Teacher Mark, paano ba sa ito? No? No. Ay, galing. No. No. Hallelujah. Parang galing sa akin. No? And they know their tongues. Hallelujah. Because of the pain. Amen. Amen po ba? The fear in hell was so powerful. Hallelujah. Try to imagine this, no? Alam mo, try mong imagine ito. Yung pangyayari sa buhay mo, natakot ka. Ano pakiramdam mo? Amen? I remember when I was battling, fear for 2 years. Nung ako po'y nakikipaglaban sa takot sa loob ng 2 taon. Tormented by fear for 2 years. But praise God, I was healed and delivered. Hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Noong mga panahon na nanonood ka pa ng mga horror movies, for the sake of example. Pero hindi po inaalam ni Lord na manood tayo ng mga horror movies. Hallelujah. Pero for the sake of example, yung mga panahon na nanonood ka ng horror movies. Amen? May mga spirit of fear po ang mga yan. Hindi mo ba napapansin pagkatapos mong manood ng nakakatakot, takot ka na rin? Tama po ba? Bago ka manood, lakas-lakas ng loob mo, i-play nyo yan. Play nyo na. Yan ako. Grabe. Pagkatapos mong manood, takot ka na rin. Totoo ba? Kasi may mga spirit of fear po yan. No?
Hallelujah! Di ba pag horror movies, may papikit-pikit ka pa eh. Yun na, lalabas na. Grabe. Tapos biglang lalabas, mabibigla ka. Tama mo ba? Isipin mo yung takot na yun at gawin mo 1,000 times. That is how you stay all the time for all eternity. Ganun ka mag-stay sa hell for all eternity. Sa hell, hindi ka sasamahan ng sino man doon. Para labanan ang takot mo, you need to endure alone. Ikaw lang mag-isa. One time ay napanood po kong short clip sa news. Sa newsfeed ko, no? Parang isang prison, no? Isang pong kulungan. Natulog po siya doon ng isang araw. Parang experiment po, no? Yung ganun pong feeling na nasa kulungan, hallelujah, grabe, may mga nagwawala, nagsisigaw, araw at gabi. Ang mga tao yung nagsisigaw, yung mga nakakulong nagsisigaw. How much more sa hell? 2 Timothy chapter 1 verse 7. Malapit na po kumandang ko. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi niya, for God has not given us a spirit of fear. Hallelujah. Amen po ba? Hindi ka binigyan ng espiritu ng takot ng Diyos, but of power and of love and of a sound mind. 1 John chapter 4 verse 18. 1 John chapter 4 verse 18. Hallelujah. Ang sabi po dyan, pansinin po ninyo, ang sabi po niya dyan sa verse 18, there is no fear in love. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. Totoo naman yan. Pag takot ka, tormented ka. Tama po ba? But perfect love casts out fear. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. When you are surrounded by the Lord's perfect love, fear will have no place in your life. Amen po ba? Now, sa hell, there is no life. Wala pong buhay sa hell whatsoever. Imagine na mayroong isang lugar na kung saan ay walang buhay. At yun po ang impyerno dito sa earth. Na-enjoy pa natin, no, yung mga puno. Nakakalangha pa tayo na sariwang hangin, pero sa impyerno, wala kang makikita ni katiting na tanawin na magugustuhan mo. Kahit sa kapumaling torment sa makikita mo, iba't ibang level ng pain and sufferings. Iba't ibang level ng torture. Sino dito kaya mong magbabad sa ilalim ng araw ng 3 oras? Straight. Pero ba? 3 oras. Diyan ka sa labas. Magbabad ka sa ilalim ng araw. Di mo kaya, lalo na pag nagpo-project ka. Di mo kaya. Hallelujah. Tama mo ba? Di mo kaya. Lalo na pag mga rejuvenate yung mga ginagamit mo set. Hallelujah. Grabe. Ba't mo matulog? Dami mong set sa mukha. Grabe. Amen po ba? Tapos magbababad ka sa ilalim ng araw ng 3 oras, di mo kaya. Tama po ba? Amen? Sino dito yung pag nagluluto ka, natagsikan ka ng kumukulong mantika? Di ba sakit? Di ba, Mate? Tama po ba? Sino dito yung mainit na sabaw? Bigla mo nahigop, tapos di mo na kalabas. Amen? Oh, ako, madalas na ganyan, hindi wala, mainit talaga siya. Ay, nasa restaurant ko, saan? Wala nakakakaw, patakbol mo niya ako eh. Tama mo ba? Hallelujah. Ang init po sa impyerno was so intense. Hallelujah. Psalm 11 verse 6. Psalms 11 verse 6. Ang sabi po niya dyan, upon the wicked, Psalms 11 verse 6, ang sabi po niya dyan, upon the wicked He will rain coals, fire and brimstone, and a burning wind shall be the portion of their cup. Sa impyerno po, sobrang init. Ang sabi po dyan, the wicked, ang mga masasama, ang mga ayaw magseryoso sa Panginoon, ang mga ayaw maglingkod at magpatuloy sa Diyos, upon the wicked, He will rain coals, fire and brimstone. Sobrang init po yan, and a burning wind. Thank you, Jesus. Yan po ang mga nangyayari sa hell even right now. It is so hot. Ang masunog ka dito sa lupa sa isang nasusunog na bahay, anong mangyayari sa iyo? Mamamatay ka, tama po ba? Di ba? Di ba may narinig tayo ganyan, nasunog ang bahay, namatay si ganito, namatay si ganyan. No? Thank you, Jesus. Pero sa hell, hindi ka mamamatay.
Sinusunog ka pero hindi ka mamamatay. You have to keep enduring all these things forever. Gusto mo ba ng kapayapaan na tumakas sa takot at ingay sa loob ng impyerno? Pero hindi ka kailanman makakaranas ng katahimikan sa impyerno. You endured all the screaming and all the torment. At hindi ka kailanman makakatakas. Isaiah 57 verse 21. Isaiah 57 verse 21 sa English. Ano sabi po niya dyan? Kung sa hell, inaakala mo magpapahinga ka, matutulog ka. Sa hell po, walang kapahingaan. Sa English, sabi niya, there is no peace, says my God, for the wicked. Walang kapayapaan sa mga nabubuhay sa kasalanan. There is no peace, says my God, for the wicked. Isa pa na kailangan mong endure sa hell, shame, kaihiyan. Dahil sa hell, walang anumang damit ang pwede mag-stand sa apoy na hindi masusunog. Amen po ba? Job 26 verse 6 sa above. Job 26 verse 6 sa above. Ano nga po sabi niya dyan? Sa above, hubad sa harapan ng Diyos ang Sheol. Walang sablon ang Abaddon. Hubad sa harapan ng Diyos ang impyerno. Ang ibig sabihin, God can see into hell. It is observable to Him. Sa hell, hubad ka. Kung dito sa earth na na-enjoy mo yung magpapapogi-pogi, magpapaganda-ganda sa mga outfit mo, sa hell wala kang magiging damit. Another thing you have to go through, yung kahihiyan. Ang impyerno po isang dry na lugar, meaning there is no water in hell. Kung inaakala mo na mayroong mineral water doon o kahit kawasa pa yan, wala po sa hell. Meaning there is no water in hell. It is so dry. Lahat po ng mga nasa impyerno, mga tao na nasa impyerno, I believe, desperado po sila sa isang patak ng tubig. Naalala niyo po yung kwento natin kanina sa introduction, yung mayaman sa Luke 16, naalala niyo po? Anong sabi niya kay Abraham? Amang Abraham, sabi niya, utusan mo si Lazaro, isausan niya yung kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila. Bakit? Kasi sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Amen po ba? Sa hell, sabay-sabay mong mararanasan yan. Nauuhaw ka, nagugutom ka, and you're exhausted. Pagod na pagod ka. Sa impyerno, hindi ka makakatulog. Hindi ka pwedeng matulog. Kaya nga kung ang tulog sa iyo is life, kung ang tulog is life sa iyo, make sure na makadating ka sa heaven. Amen po ba? Dahil sa hell, kailanman, hindi ka makakaranas na matulog. Imagine dito sa earth, puyat ka. Diba? Masakit ulo mo, mabigat pakiramdam mo. Tama po ba? Sa hell, walang katapusan. For eternity, buong eternity kang gising. Hallelujah. Amen po ba? Revelation 14 verse 11. Revelation 14 verse 11. Thank you, wonderful Jesus. Verse 11, ang sabi po niya dyan sa English, kuya. Ang sabi po niya, and the smoke of their torment ascend forever and ever. And they have no rest. According to the scripture, ang sabi po niya, they have no rest. Day or night. Kung inaakala mong umaga lang yung punishment, hallelujah, morning lang, 6 to 6, hallelujah, masusunod ka, sige, okay lang, pagdating ng gabi, rest, no? Wala pong gano'n. Ang sabi po niya, day or night, no rest. Amen po ba? Pero alam niyo po, malapit na po matapos. Alam niyo po ba yung pinaka-worst thing in hell? Worse than all the torments ay yung naiintindihan mo that there was life going on up here on earth. Yung pinaka-torment po ay yung naiintindihan mo na mayroong buhay dito sa itaas. For example, nasa hell, no? Yung thought na alam mo na mayroong buhay na ongoing na nangyayari sa taas. At ang mga tao dito sa lupa, naiisip mo, diba? Di po ba gano'n na nangyari sa mayaman? Sabi niya, may ama siya. Meron siyang 5 kapatid dito sa lupa, kaya nakikiusap siya kay Abraham na bumalik para sabihin niya, o sabihan niya sila. Sabi niya, papuntahin mo si Lazaro para sabihin na huwag pupunta sa impyerno. Most people had no idea that hell even existed.
They don't even know that hell is a real world. And there's billions of people suffering and begging for one chance. Ito po ang lagi ko sinasabi na sinasayang ng maraming tao na nabubuhay pa ngayon sa mundo yung chance na iniiyak ng mga tao sa impyerno. Lahat sila umiiyak na mabigyan ng pangalawang pagkakataon na gawin nila lahat na makaalis lang sila sa lugar na yun. Makaalis lang sila sa lugar ng pagdurusa pero uli na ang lahat. Pero tayo mga nabubuhay pa dito sa mundo, tinetake advantage ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Sabi nga po ng isang kasabihan, ang pagsisisi ay nasa huli. O nasa huli ang pagsisisi. Tama po ba? Amen? Kailan mo sasabihin kayo na paglilingkuran mo siya? Pag nandun ka na sa impyerno, wala ka ng pag-asa makalabas doon. This is the worst thing about hell. That there was absolutely no hope. No hope of getting out. Walang pag-asa na ikaw ay makalabas. At ang yung mga alaala na yon, no? Isip mo yung nanay mo, mga alaala na yon. Naisip mo si mama mo, si papa mo, mga kapatid mo, mga kaibigan mo. Mga alaala na yon ang magiging parusa mo sa impyerno. Imagine kailanman na hindi ka na mabibigyan ng pagkakataon na makita at makausap sila ulit. How sad. In conclusion, sa totoo lang po na ang impyerno hindi nakadesenyo para sa tao. Okay? Hindi ginikha ng Diyos ang impyerno para sa mga tao. Sa Matthew 25 verse 41, sa above, tingnan po natin. Matthew 25 verse 41. Hindi po ginawa ng Diyos ang impyerno para sa mga tao. Ito po ang sabi ng Word of God. Sa verse 41 sa above, ang sabi po niya, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kanila, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa. Ang sabi niya, doon kayo sa apoy. Okay? At tinutukoy po ng Diyos ay ng impyerno, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na hinihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. So ginawa ng Diyos, kinreate ng Diyos ang hell para sa mga demonyo, hindi nakadesign para sa mga tao. Pero kung ang tao ay mamumuhay na katulad ng diablo, mamumuhay sa kasalanan at karumihan, nakakalungkot mang isipin at sabihin, pero dyan ka babagsak sa kawalan ng pag-asa. Kaya nga sabi dyan sa John chapter 3 verse 16, ano mo sabi dyan? Sino man ang sumampalataya sa Panginoon ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung meron dito na hindi mo palubusan sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, or maybe sinasabi mo sa sarili mo, totoo ba yung narinig ko patungkol sa impyerno? Or importantly, kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa impyerno? Or baka sinasabi mo sa sarili mo ngayon, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na may impyerno. Willing ka ba na ilagay sa pangalan ng eternity mo? Dahil sa hindi mo paniniwala at ayaw mong isubo yung buong buhay mo sa Panginoon. Or maybe sinasabi mo, ay mabuti naman akong tao. I don't deserve that place. Hindi ko deserve na pumunta ng impyerno. Maybe iniisip mo, no, mas mabuti ka kaysa sa iba. Pero hindi mo kinakailangan ikumpara ang sarili mo sa iba. We need to compare ourselves to God's standard. His standard is so much higher kaysa sa ating mga standard. Sabi ng Lord sa kanyang salita, if you lie once, kung ikaw ay nagsinungaling, that makes you a liar. Kung ikaw nagsinungaling, that makes you a liar. Kung nagnakaw ka na kahit isang beses lang, na paper clip, ball pen, sticker, gomang, 1/4 sheet of paper. Hallelujah. That makes you a thief. Kung nagalit kang isang beses, without a cause, o meron kang hindi pinatawad, o kaya naman nag-last ka, hindi mo yan ang pagsisihan at hindi nagtawad bago ka mamatay, you can make it to heaven. Last chapter and verse, Titus chapter 3 verse 5. Titus chapter 3 verse 5. Second to the last pala. Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi po niya sa English po yan, tingnan natin sa English, ang sabi niya, not by works of righteousness which we have done. Kaya sinasabi ko, mas matuwid naman ako sa iba, wala naman akong ginagarabyado. Pag-ibalikan po yan. Ang sabi niya, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy.
He saves us. He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Napaka-clear po na sinasabi ng Scripture na tayo lahat ay nagkasala sa Diyos. And whoever call on the name of Jesus will be saved. Ang sabi ni Jesus, if you will confess me before men, publicly, then I will confess your name before my Heavenly Father. Lahat ng mga nagnanais na tanggapin si Jesus as the Lord and Savior, say aloud, Amen. Hallelujah. Let's all stand. Tayo po ay manalangin. Praise God. Kaya palagi palapakan muna si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I want you to close your eyes and bow your heads. Hallelujah. After hearing your message ng Lord today pertaining sa hell, I believe, I'm hoping na makatulong po yan, na makagawa ka ng desisyon ngayong araw, na isusuko mo na yung buong buhay mo sa Panginoon, na hindi ka na mag-compromise, na hindi ka na mag-willfully sin, na hindi ka na mag-disobey, na hindi ka na magre-rebel against the Lord. Nawa makatulong po yung message about hell, na ikaw ay makapag-decide na magkaroon ng isang matibay, malalim, unshakable na relationship kay Jesus. Hindi mo mainiligtas sa iyong sarili kapag kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Kung sa mga nagdaang araw, buwan, na parang hindi mo nararanasan si Lord, na parang mga layo-layo mo sa Panginoon, today make a decision. Hallelujah. Gumawa ka ng isang malaking desisyon sa umagang ito, na isuko yung buong buhay mo sa Panginoon. Kung yan ang nais mo, sabihin mo ang ganitong panalangin. Sunod po tayo sa ganitong panalangin. Sabihin natin, hindi niyo po yan sa akin sinasabi kundi sa Panginoon Jesus. I-grab po natin yung opportunity na binibigay ng Panginoon na mapatawaran ng ating mga kasalanan ngayong araw at manumbalik sa Diyos magkaroon ng bagong simula, bagong pag-asa sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat kong mga pagkakasala. Inaamin ko, ako'y makasalanan, ako'y mahina, ako'y marumi. Patawarin mo ako, Lord, sa lahat kong mga pagkukulang, mga pagkakasala, sa isip, sa pananalita, maging sa gawa. Patawarin niyo po ako sa mga willful sinning, disobedience, negligence. Hindi ko po ginagawa yung mga bagay na pinapagawa mo sa akin. Forgive me, Lord, kung humawak man po ako ng maruming bagay. Panginoon, saliksikin mo ang aking puso. Tignan mo kung merong anumang karumihan, kasalanan, karumihan, kadiliman. Panginoong Jesus, hugasan mo ako ng banal mong dugo. Panginoon, ako'y naniniwala, ikaw ay namatay para sa kabayaran ng aking mga kasalanan. Muli kang nabuhay at muli kang babalik. Sabihin po ninyo, kaya naman po, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus. Sabihin po ninyo na mula sa puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka, Jesus, sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Mula sa araw na ito, tinatakbil ko si Satanas at ang kanyang mga gawa. Tinatakbil ko ang lahat ng uri ng kasalanan, karumihan, kadiliman sa pangalan ni Jesus. Kayo mga tiyablo na umaligid sa buhay ko, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Panginoon Jesus, pinipili ko po na magpatawad. Pinapatawad ko ang lahat ng mga nagkasala sa akin sa pangalan ni Jesus. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name. Samahin natin si Lord. Let's worship the Lord. Hallelujah. Manatili lang po kayo nakatayo. Hallelujah. At dahil binigyan ka ng bagong simula ng Panginoong Yesus sa umagang ito, sambahin mo siya. Hallelujah. Huwag mo lang isipin yung katabi mo. Huwag mo lang isipin yung mga gagawin mo mamaya after the service. Focus mo muna yung utak mo, yung isip mo kay Jesus. Magpuri ka muna, sumamba ka muna kay Lord bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan sa iyong buhay. Hallelujah. Oh, Shakara Derebo Gobernea Kataya.
Salamat po, Jesus. Lord, salamat, salamat, salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Yes, Lord, we worship you. Lahat po tayo sa Panginoon, Panginoong Jesus. Hallelujah. Entering into your presence, to behold you face to face. God of all holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the Lamb of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart ever do. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Focus, focus, focus on Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Focus ka lang kay Lord. Hallelujah. Karamasagan tayo, Lord. Standing in awe of your grace. Hallelujah. In your way. Focus mo lang yung isip mo kay Jesus. Hallelujah. To your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Love that surrounds me. Yes, Lord. Oh God, I stand amazed. Worship my Jesus, my Lord. Sabi mo sa Panginoon, oh my life, wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. Sabi na ang pinagdadaanan mo, sabi na ang bigat ng sitwasyon mo, sambahin mo siya. Hallelujah! You in this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow. Sing my Jesus.
Jesus, in Jesus. Give him your best worship. Hallelujah. Yung Jesus na ating sinasamba, yung Jesus na ating nababasa in the scripture is here. Hallelujah. And we honor your presence. We acknowledge you, Lord Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Habang hinihintay mo na mabigyan ka ng elements for communion, manatili ka lang nakapigil. Manatili ka lang na manalangin sa mga sa Panginoon. Manatili lang yung focus mo kay Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po kami sa iyo, Lord Jesus. Na dahil sa ginawa mo sa krus, meron pong pag-asa na hindi po kami mapunta sa impyerno.
Meron pong pag-asa, Panginoon, na hindi po namin maranasan lahat po ng aming mga narinig, napakinggan, napag-aralan kanina, Panginoong Diyos, patungkol sa impyerno lang dahil sa ginawa mo para sa amin. Meron pong pag-asa na hindi po kami mamalagi doon magpakailanman, kundi makasama mo sa iyong kaharian magpakailanman, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa lahat na ginawa mo para sa amin. Thank you for dying, Lord, para sa amin. Salamat po sa pagkuha mo ng aming mga posisyon. Ikaw ang namatay sa krus para sa amin, Panginoon. On the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." But before we partake communion, patuloy mong i-examine ang iyong sarili. Pagkatapos mong in-examine ang iyong sarili, doon ka muna uminom ng copa, hallelujah, ng cup, at kainin yung tinapay, hallelujah. Make sure na walang anumang galit, buot, tapos, at ikaw, sama ng loob sa iyong puso, hallelujah. Sabihin po ninyong lahat ng ganitong panalangin, sabihin po ninyong, Panginoong Yesus, pinipili ko pong magpatawad lahat ng mga tao na nagkasala laban sa akin, nanakit sa akin, ginarabyado po ako, nagsinungaling laban sa akin, pinahamak po ako, pinapatawad ko po silang lahat. Gaya ng pagpapatawad mo sa akin, Lord, I release forgiveness. I release them, I forgive them, and I bless them. In Jesus' name, Lord, salamat sa iyong katawan na ibinigay para sa amin as we partake this bread, Lord, we remember you. Inaalala po namin lahat na ginawa mo para sa amin, yung sakripisyo mo, yung pagod, yung buyat, yung gutom na tiniis mo para sa amin. Nagpapasalamat po kami sa iyo, Jesus, sa lahat ng iyong ginawa. As we partake this bread, Lord, we remember you. Salamat po, Jesus. Lord, lahat po ng may sakit karamdaman, sa umaga ito, I release your healing, Lord God, upon these are your people. In the name of Jesus, be healed. Receive it right now. Be healed in the name of Jesus. Let's partake the bread. Hallelujah. In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Hallelujah. Before you partake the cup, alalahanin mo si Jesus, lahat ng kanyang sakripisyo ginawa para sa iyo. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa bawat patak ng dugo na umagos sa iyong katawan para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At dahil sa iyong dugo, Panginoon, nagkaroon po kami ng redemption, nagkaroon po kami ng katubusan mula sa kasalanan, Panginoong Diyos, at posible po ang kapatawaran, Panginoon, dahil sa ginawa mo para sa amin. Lord, as we partake your blood in the name of Jesus, lahat po ng mga sumpa na binitawan ng ibang tao, Lord, sa isip, sa pananalita laban sa ating mga kapatid na naririto ngayon sa church, I break it in the name of Jesus. I declare it null and void. It shall not prosper, Panginoon, in the name of Jesus. Wala na po yung manifestation in the physical realms. I break it in the name of Jesus. Lord, every generational curse, I break it in the name of Jesus. Panginoon, salamat po, Lord. We praise you. We praise you. Let's partake the cup. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pwede ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak si Jesus? Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo sa number 4, sir. Sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 8. Sabi po dito, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purpose in his heart, not grudgingly or of necessity. For God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficient in all things, may have an abundance for every good work."
So ito po no, narinig natin lagi yung verse na to na dapat cheerful giver tayo, not grudgingly. Paano po natin masasabi na hindi grudgingly o hindi masapilitan no? Sa ano din po na sa chapter 2 Corinthians 9, yung sa verse 5 po. During po ng time na to, si Paul, sabi niya, may sinugo siya, therefore I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare you generous gift beforehand, which you have previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not of grudging and obligation. So, sabi po dito, i-prepare po natin na katunayan na hindi siya grudgingly, no? So, iuna natin. So, kung may natanggap ka o sa sahod, no, iuna natin, sabi dito, prefer. Not as grudging obligation, pero matter of generosity, sabi dito. Yun, may story na nung time ni Jesus, yung mga Pharisee, tinatrap siya. So, about sa buwis na kung dapat daw pong ibigay ng mga believers sa mga gobernador, mga namumuno. So, may tax po no, na binabayaran. So, tinatrap nila si Jesus, pero di matrap nila si Jesus. Sabi ni Jesus, then said unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. So, meron po tayong mga binabayaran, no, mga bills, baka iba po dito dumating na po yung bill natin ng kuryente. So, yun, dapat iuna natin si Lord, no? Minsan iniisip natin na mayroon tayong babayaran, malaking babayaran natin. Pero, sabi, render po natin yung para sa Panginoon, no? Sabi dun sa verse kanina, and God is able to make all grace abound toward you. So, para isang test of faith sa atin, kailangan natin mag-live of faith, maniwala sa Panginoon na mag-a-abound yung goodness, no? You're able to make all grace abound to you. So, si Lord, kaya niya namang ibigay, no? Gusto niya lang makita na maging faithful tayo sa pagbigay, na iuna natin siya by preparing it, no? Na iuna yung tithes and offering natin sa Kanya. So yun, bigay natin yung para sa mga bayarin, pero huwag natin kalimutan yung para sa Panginoon, itong tithes and offering. Sabi sa Malakay 3:10 na lagi rin natin bring all your tithes para may magpatuloy ang gawain ng Panginoon, para may pagkain sa bahay niya, diba, na may after service may pagkain tayo. Yun yung sinasabi ni Lord na bigay natin yung mga para sa Kanya, no? So, let's pray po. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Sa pagkakataon makapagkaloob kami sa inyo, Panginoon, Lord. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na may galak na magbigay po sa inyo, Panginoon, na despite, Panginoon, kung ano man pong pangangailangan, Panginoon, marami kaming pangangailangan, Panginoon. Iuna namin, Panginoon, ang aming offering sa iyo, Panginoon, thanks namin, Panginoon, Lord. Prepare it beforehand, Panginoon, ng lahat ng alalahanin. Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na kaya mo magbigay, mag-provide, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord. We ask, Panginoon, na sa puso, Panginoon, na magbigay, Panginoon, na puso, Panginoon, na ready, Panginoon, na masayahin magbigay sa iyo, Panginoon, Lord. Naiuna ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, thank you, Lord. Lord, bless
Bless niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, Lord, sa kanilang pangangailangan sa darating na linggo, Panginoon, sa mga susunod na araw, Lord. Bless them, Panginoon. Panginoon, yung mga nagpipray ng trabaho, Panginoon, Lord, give them wisdom, Panginoon, Lord. Kung ano po, Panginoon, yung applyan, Panginoon, Lord. Bless, Panginoon, lahat, Panginoon, Lord, na magbibigay, Lord. Give us a cheerful heart, Panginoon, Lord, to give, Panginoon, na iuna ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay galing lamang po sa inyo, Panginoon, Lord. Binabalik po namin, Panginoon, na may tuwa sa aming mga puso, Panginoon, na willing po kami, Panginoon, na magbigay, Panginoon, sa aming mga puso. Panginoon, tumitingin ka sa aming mga puso, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, Lord. We pray, Panginoon, na maging kagalakan ng pagbibigay, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We honor you, glorify you, praise, Panginoon. Love you, Lord. We honor you. In Jesus' name. Amen. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sing it again for the last time. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you, my eyes set on you. In this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Leading to the cross, I follow you. I'll follow you. For the next 30 seconds, let's praise Him right now. Hallelujah. For the next 30 seconds, purihin mo siya, sambahin mo siya. Hallelujah. Pasalamatan mo siya. Hallelujah. Express mo kung gaano ka nagpapasalamat sa kabutihan ni Jesus sa buhay mo. Hallelujah. Yes. Praise Him in tongues. Thank Him in tongues. For the next 30 seconds, pray in tongues. 25 seconds, pray in tongues.
tatlo. Sigaw tayo ng tatlo, malakas na hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah!